Hi guys! Welcome back sa channel. So today, excited akong i-share sa inyo ang pinaka-affordable and exciting na EV dito sa atin. Itong BYD Seagull. Perfect to para sa mga naghahunt ng compact, stylish at eco-friendly na sasakyan. So may chance tayo today na i-drive siya mula dito sa BYD Manila Bay to Ayala Mall Soledad sa Nuvali. So medyo malayo-layo din yon. Kung gusto nyo palang mag-book ng test drive and unit viewing, i-message nyo lang ako sa number ko na naka-flash naman dyan sa screen. So ngayon, yung showroom natin dito sa Manila Bay is under renovation pa siya. Tapos, ito-test drive na natin tong Seagull. Ito pala yung entry level natin dito sa BYD. Ito yung pinakamura, yung price pala neto is 898,000 pesos. Tapos, i-check na natin yung interior na and punta na tayo ng Soledad. May smart entry na rin pala to. Ayan. Ay, nag-lock. Ayan. Nag-unlock siya. Tapos, ito yung interior niya. So, on na natin siya. Naka-push start na siya. Ayan. So, yung battery natin is around 90%. Tapos, 271 pa yung range niya. Rotate natin to. Ayan. So, wireless Apple CarPlay and Android Auto din to. So, hindi lang siya gagana pagka naka-portrait mode siya. Ayan. Pagpasok ko dito sa Seagull, ang una ko napansin is very comfortable yung seats niya. Maganda yung material ng seats niya and ditong sa center armrest natin. Tapos, ito, meron pa tayong wireless charger, Type-C na USB, Type-A, 12 volts na power outlet, and ito, memory card to. Tapos, ayan, steering wheel niya is leather din. Yung interior natin is may pagka-blue siya and black interior. Ayan. Tapos, ayan, maganda rin yung legroom niya dito sa likod. Ayan. So, very stylish and futuristic din yung yung interior nitong Seagull. Tapos, yung steering wheel niya is sobrang lambot. Ayan. So, okay, time to drive na tayo. Ito pala yung gear selector natin. So, ito yung park, drive, ibababa mo lang siya, tapos reverse, iaangat mo lang. Ayan. So, itong Seagull is, yung size niya is very compact talaga. Meron tayong reverse camera and napakadali niyang i-park and i-maneuver. Ayan, sobrang lambot nito. Ayan. So, bago tayo mag-start, i-check muna natin. So, meron tayong 89% na battery, 269 na range, tapos yung odo natin, reset natin. Trip B. Yan. So, 0 na yung trip B natin. So, mula dito sa BYD Manila Bay to Ayala Mall Soledad. So, time to drive. Ayan. Sobrang lambot. Ayan. Sobrang lambot i-drive. So guys, nandito tayo ngayon sa Skyway, sa NAIA X. Itong BYD is hindi siya pang racing, pero tamang-tama siya para sa city driving. Sobrang smooth ng acceleration niya at dahil sa instant yung torque ng electric motor, ang dali niyang i-maneuver. Tapos pala guys, right now tumatakbo tayo ng 55, 50 yan. Palagay mo na 60, tapos pakinggan nyo to. Actually, wag nyo nang pakinggan kasi sobrang tahimik dito. Sobrang tahimik sa loob. Perfect to para sa mga stress-free na city driving. Ayan. So mamaya kukumpitin natin kung magkano yung magiging consumption ko from our showroom sa BYD Manila Bay to Ayala Mall Soledad and hanggang sa makabalik tayo ng showroom natin sa Manila Bay. I-average na lang natin siya ng 12 pesos per kilowatt. So stay tuned para sa computation ng consumption natin sa trip na to. So andito tayo sa toll gate na sobrang gaan niya talaga gamitin eh. So kahit traffic hindi ka mapapagod dito kasi meron naman siyang auto brake hold. Ito. So yung function nitong auto brake hold natin, ang pagka traffic stop and go. Tapos naka-drive tayo. Sabay yung gear. Ayan, naka-drive tayo. Kahit bitawan ko yung brake, hindi siya aandar kasi ayan, naka-on yung auto brake hold natin. Ayan siya. So pag nag-engage yan, siya na yung kusang magbe-brake para sa'yo, hindi ka na mapapagod or mangangalay sa traffic. Basta nag-full stop ka,
Ayan, naka full stop naman tayo, then naka-drive. Bitawan mo lang yung brake, so siya na bahala. Hindi ka na magpapalit, magkakambyo-kambyo to neutral or what, hindi mo na kailangan. So siya na talaga maghihinto. So napakalaking advantage din nun, nung auto brake hold na feature natin. So mag-activate lang to, kailangan lang naka-seatbelt ka. So ayun, so update ko kayo maya-maya pagka nasa SLEX na. So guys, kakapasok lang natin ng SLEX. Ayan, try natin mag-maintain ng 80 and above na speed. So parang, kasi ito yung average driving ko talaga. Kung ano yung normal driving ko, yun yung ginagawa ko. So try natin mag-maintain ng 80 and above or 80 to 100 na speed. Kasi yun, ayokong baguhin yung driving style ko kasi nga, dahil sa battery siya. So hindi ko siya tinitipid. Kung ano yung driving style ko, yun talaga. So ayan. Medyo ano lang yung volume ng sasakyan eh. Medyo madami lang. Tapos naninibago lang talaga ako kasi wala talaga akong marinig na engine noise. So ang naririnig ko lang sa kanya is yung tire noise. Basta yun lang. Yung wind noise. Basta yung NVH niya okay naman. Wala talaga. Yun talaga. Wala kang maririnig dito sa loob. Kundi engine noise, wind noise and tire noise. So try natin try natin mamaya pag medyo nag-open, pagbaba natin ng Skyway baka mag-open or dun sa Calax, try natin tumakbo ng 100 tapos check na rin natin kung gaano niya kabilis kukunin mamaya yung 100 kasi ang top speed nito nasa 130. Ito naman guys, try natin gamitin yung cruise control niya. So ito on tapos set. Ayan, cruise control tayo ng 80 kilometers and ayan, 80. Alalay na lang tayo sa brake. Tapos siya nang bahala. Siya nang bahala. Yun, mas maingay pa yung tambutso nito kaysa sa akin. Ingay ng tambutso niya. So ito naman yung pang-cancel or pag nag-brake ka. Pag nag-brake ka, magdi-disengage automatic yung cruise control. Pero itong cruise control nito hindi siya adaptive Tapos pag nawala na siya sa cruise control, pwede mo siyang i-resume. Itong button na to, pindutin mo lang. So, ayan. So, madali lang naman i-operate yung cruise control. So, kailangan lang medyo sanay ka na sa daan and kabisado mo yung sasakyan para iwas aksidente na din. So, ayun. So, guys, nandito na tayo sa SLEX. Ayan, nakababa na tayo. Ang speed natin is nakababad tayo sa 80, 70 yan. Nagwa 100 tayo if may chance. Tapos ito may gasolinahan. Pagas kaya muna tayo. May Shell. Pagas muna tayo. Ayan. So ito tatry natin ulit i-100. Actually mabilis niyang kunin yung 100. Basta hindi ko talaga siya binibaby ng maneho. Kung ano talaga yung driving ko, yun talaga. Tapos naka normal mode pala tayo. Hindi tayo naka eco mode or sports mode. Normal mode lang. Hindi ko lang mapakita dito kasi medyo nag-reflect to. Maganda to mamayang gabi kasi sigurado namang gagabihan ako eh. Babalik pa ako ng Manila Bay. So, tuloy nyo lang. So, manood lang kayo para mamaya mapakita ko, ma-explain ko rin kung ano yung mga naan dito. Kasi right now, medyo nag-reflect siya kasi wala tayong tint. So, ayan. Medyo hindi natin makita. Hindi ko makita dito sa camera. Pero, sa personal, malinaw naman siya. Ayan guys, pag may pagkakataon, pinapaabot ko siya ng 100. Tapos, andito tayo sa pinaka right side. Ito yung sementado na part dito sa SLEX. Medyo bumpy dito, pero komportable pa rin naman. Okay naman siya mag-absorb ng bumps. Pero sa lahat ng BYD na na-drive ko, except sa Seal Performance and Tang, yung Dolphin, yung BYD Dolphin, yun yung pinaka-komportable para sa akin. Kasi, nung dinrive ko siya, para ka lang asa bangka pagka dumadaan sa baha. Kasi talagang parang umaalon lang eh. Lahat ng lubak, parang sobrang smooth niya. Yun yung pinaka-komportable sa akin na suspension na na-testing ko dito sa BYD. Guys, update lang. Andito na tayo sa Calax. Ayan. So, try natin ma-reach yung 100 dito. Kaso medyo madami rin yung volume na sasakyan. As of now, meron tayong charge na 76%. Ayan.
Tapos yung driving range pa natin is 230 kilometers. Ayan. So, ayan. Welcome to Calax. Ayan. Cavite Laguna Expressway. So, ayan. Maintain na natin tong ganitong speed. Basta naka-normal mode lang tayo. Tapos medyo spirited driving. Hindi naman sobra. Pero pagka open, basta tinatry natin ma-reach yung 100. 40. And medyo nakasagad ako ng tapak. And medyo uphill. Uphill pa yan So mabilis naman yan nakuha yung 100. Up pa ng konti yun. Hindi pa siya flat. Tapos yan. Calax, kung nakadaan na kayo, medyo bumpy naman dito. Pero okay naman. Sisigal, okay naman din siya. Wala talaga Wala talaga akong marinig kundi yung tire noise tsaka wind noise lang Pero so far so good naman. Wala naman nagiging problema. Ayan. So mamaya pabalik, tingnan natin kung ilan yung matitirang battery. Tapos check din natin pagdating natin doon. So yung sa mga expert dyan, mamaya, pagdating ko ng Soledad, try nyo computein kung magkano. Kasi absent ako sa math So kung magkano yung difference ng combustion engine dito sa electric vehicle. So ayun. And guys, dito na tayo sa Nuvali. Ito na yung Ayala Malls, Soledad. Ayan. Tapos, bale, hanap na lang tayo ng parking. Dito pagka sa city driving, okay na okay talaga to Seagull Napakadali niya talagang i-maneuver kasi napakaliit niya, napaka-compact. So, pasok tayo dito. Yan. Sobrang dali niyang i-maneuver talaga. As in, sobrang sarap, sobrang gaan. Ewan ko na lang pag napagod ka pa dito. Mapapagod ka lang dito pagka sobrang tagal na siguro na driving. Pero city sobrang sarap nito, sobrang sulit. Pagka gusto mo naman siguro mag long trips, dapat medyo planado kasi nga since full EV siya, tapos yung range niya is 300. So dapat medyo planuhin mo. Pero kung city driving lang, magiging daily car mo talaga tong Seagull. Sobrang ganda, sobrang sulit. Ayun, so hanap tayo ng parking. Basta sobrang dali niyang i-maneuver. Sobrang sarap. Basta wala akong masabi. Sobrang sulit talaga nito pagdating sa city driving. Tapos sa 898 pa niya na price. Grabe, sobrang competitive ng price Ayun, yun lang masasabi ko dito. Talagang, for me, sa city driving, panalo talaga to. Check nga natin kung may charging station dito. Hindi ko lang kabisado kung saan, pero feeling ko meron. And tapos reverse, meron tayong reverse camera. Ayan. Sobrang dali niyang i-maneuver. Napakadali niyang i-park. Yan. Ayos. Isang park lang, isang atrasan. Tapos ito yung park. So, andito na tayo sa Soledad. Medyo hindi lang kita. Anak ng bakaw. Ayan. So, meron tayong 72% na natira na battery. Tapos, yung trip natin is 42.5 kilometers. Ayan, kung nakita nyo. 42.5 kilometers siya. Ayan, hindi makita Tapos, ayun lang naman. Yung driving range pa natin is still 216 kilometers. Ayan. So, ulit. Ayan siya. Yung battery natin is 72%. 42.5 kilometers na natirang range. Tapos, pag pinatay mo siya, ayan, makikita mo yung yung dinrive mo. Ngayon. So, patayin natin. Ayan. So, ayan, nakalagay, current trip,
Hindi siya makita eh. Ayan. Pero nakalagay dito, yung mileage niya is 42.5. Ayun, nawala na. Basta mamaya, pagkagabi, update ko kayo pagkapabalik na ako ng Manila Bay. Start ko muna, sobrang init eh. Sobrang init kasi. Tapos, ayan, mamaya update ko kayo pagdating ko ng Manila Bay. Basta ang total mileage natin ngayon, one way is 42.5. Tapos, ang nabawas sa battery niya is, kinuha natin siya ng 89%. So, natira na lang is 72. So, may nabawas na 17% sa battery niya. Ayan. So, dito na tayo sa Soledad. Mamaya, update ko kayo kasi duty ako dito sa Tech Tour. Tapos, pagpabalik natin, doon, matototal na natin lahat nung dinrive ko buong araw. So, pabalik, i-explain ko na sa inyo kung ano yung makikita nyo dito kasi mas makikita nyo na siya pagka madilim na. So, update ko na kayo mamaya. Guys, naka-duty pala ako dito sa Tech Tour, dito sa Ayala Mall, Soledad. Kaya ako nagpunta dito. Tapos, ito yung tang, lobat yung phone ko. Isa to sa mga paborito kong feature ng BYD eh, itong vehicle to load. So, magiging power bank yung sasakyan kapag ka, halimbawa, let's say brown out or nawala ng power, pwede siyang maging power bank. Ngayon, lobat yung phone ko, naka-charge ako. Ang source ng power ko is yung tang. Ayan. So, lobat yung phone ko. Ayan. Charging siya. Ayan, 33%. Ayan, so pagka brownout, napalaking tulong nito, or pagka camping, pwede nyo siyang gamitin maging source ng power. So ito, hindi naman ganito yung kasama niya talaga. Yung kasama niya is ganito siya, parang extension lang. Siguro mga 5 slot yon ng saksakan, pero hindi ganito kalaki. So yun, maliit lang yung V2L natin or yung vehicle to load na kasama kapag ka bumili kayo ng BYD unit. So ayun. So guys, nandito na ulit tayo sa demo. And ayan, gabi na. Tapos, yung oras natin ay 6:39. So, dito tayo ngayon sa Ayala Mall, Soledad. Dahil duty ako sa Tech Tour nung BYD. Malamang bago ko ma-upload to, tapos na yung Tech Tour. Kasi January 17 to 19 lang yon. So, lahat ng units, pwede nyo siyang i-test drive. Tapos, babalik na tayo ng Manila Bay. Ito yung susi niya. Try natin siyang start dito sa remote. So, pindutin lang natin tong button na to. Parang bilog siya eh. Ewan ko lang kung kita sa camera. Ito. So, pindutin natin. Ayan. So, nag-start na siya. Pero nakalock pa rin to. So, pindutin na lang natin to kasi may smart entry naman. Ayan. Unlock na siya. So, ayan. Ito. Nakabukas na yung aircon niya. Ayan. Nakabukas na yan. Tapos, sara natin. Ayan. So, dito kitang-kita na natin yung panel niya. So, right now, meron tayong 71% na battery. Tapos, yung binyahe natin kanina is 42.5 kilometers. So, babalik na tayo ng BYD Manila Bay. So, ayan. Ito pala yung interior niya pagkagabi. Guys, update lang. Palabas pa lang tayo ng parking. Pero tinignan ko sa Waze yung biyahe natin. Hindi ko lang siya makonect sa Apple CarPlay kasi nga ginagamit ko siya pang video. Yung biyahe natin is 1 hour and 56 minutes tapos 44 kilometers. So mahaba-haba pa yung biyahe natin. Ayan, labas muna ako dito sa parking tapos update ko kayo kung ano man yung manotice ko sa pagdadrive natin itong Seagull. Isa sa mga napansin ko sa kanya, kapag ka nagpa-passing light ako, ayan, may naririnig akong tugtog. Parang doon sa pagbukas ng projector niya eh. So sa sobrang tahimik na kasi, pati yung ilaw, pag nagba-bright ka or nagpa-passing light, naririnig mo. Dahil wala ka talagang ibang maririnig, kundi ibang noise talaga. So ayan, yung mga ambient noise talaga. So ayun, napansin ko lang sa kanya na tuwing nagpa-passing light ako or nagba-bright, talagang pati yung projector, yung ilaw, naririnig ko sa kanya. So guys, update lang, andito na tayo sa SLEX. Ayan. Yung range pala nitong Seagull natin is 300 kilometers on a full charge. Power nitong Seagull is 74 horsepower and yung torque niya is 135 Newton meters. So sa power niya and its size,
talagang sobrang smooth ng driving experience mo dito sa Seagull. And sobrang laki talaga ng magiging savings mo kapag nag-full EV ka. And hindi lang ako makapaniwala kasi talagang from Manila Bay, BYD Manila Bay, pumunta ako ng Soledad. Ngayon, pabalik ako ng Manila Bay na wala akong kinonsume na kahit isang patak ng gasolina. So, parang nakakatuwa lang. Talagang ito na yung future eh. So, dito na papunta talaga sa EVs and hybrid. So, ayun, nakakatuwa lang kasi talagang wala akong ginastos pagdating sa gasolina. Talagang sobrang tipid. Tapos, yung cost of ownership na itong Seagull, napakaganda rin kasi in 5 years parang lumalabas lang na nasa around 25 or 26,000 yung magiging maintenance mo. Kasi ang i-maintain niya na lang dito yung mga brake fluids, brakes, wipers, kung ano man, ibang fluids dyan. Kasi wala na tong engine oil. So usually naman ang nagpapamahal lang naman sa mga PMS natin is yung mga engine oil, mga ganyan. Ito wala na kasi siyang ganon. So ayun. And ayun, nakakatuwa lang talaga pagka naka-full EV. So mamaya update ko kayo kung ano pa yung ibang manotice ko sa kanya. So ayan, tuloy-tuloy lang muna yung biyahe natin. So far smooth naman. And meron pa tayong 66% na charge ng battery. Tapos yung range natin is 200 kilometers pa. So if I'm not mistaken, ito rin yung gagamitin bukas nung mga naka-duty sa Soledad or yung Atto 3. Kasi yung isang kasama ko, PM shift siya. So hanggang 9 PM pa siya doon. Ang ginamit niyang demo is yung Atto 3. So next time gagawa naman tayo ng ibang driving experience nung lahat ng unit ng BYD. So guys, explain ko na rin pala yung nasa left side na yan, yung kilowatts na yan yung parang RPM natin sa mga internal combustion engine. Ito, yan. Pagka yan, naka-negative yan. Ganyan, negative siya. Tapos pag nag-brake ako, umaangat siya. Yun yung regenerative braking natin. So pag naka-negative siya, ibig sabihin, nag-charge siya. Tapos pagka hindi siya naka-negative, ibig sabihin, nagbibigay siya ng power dun sa electric motor para i-propel niya yung sasakyan or paandarin niya. So right now, ayan, hindi ako nakatapak sa gas, naka-negative siya, meaning nagcha-charge siya. Tapos pagka nag-brake ka naman, ayan, mas mataas yung numbers niya. So ayun lang, parang ayan yung RPM natin dun sa sa mga internal combustion engine. So ayun, talagang okay naman yung driving experience ko dito sa Seagull. Yung Seagull natin guys, sobrang bago niyan. Yan yung odo niya, total odo niya. 280 kilometers pa lang. So akin na dyan yung, siguro nasa, yan na ba tinakbo ko? Yan, akin na yung 69 kilometers dyan. Tapos, kinuha ko pa pala to sa Greenfield. BYD Greenfield to BYD Manila Bay kasi hindi mo ko to na Manila Bay eh. From time to time, basta open, ilalagay ko siya sa 100. Ayan. Tapos, pa-exit na tayo ng EAX. Ayan. So, tayo. Kunti na lang, Manila Bay na tayo. Ayan, medyo traffic dito sa Skyway. So, dito talaga perfect tong EV. Kasi, pagka ganitong traffic, sobrang minimal lang na energy yung ginagamit niya. So, unlike dun sa mga internal combustion, siyempre, pag naka-idle ka, stop and go, tapak dito, tapak doon, brakes, accelerate, ayun. So, medyo malakas din siya sa gas or diesel. So, dito, lalo na pag nakahinto, sobrang minimal lang. Sobrang minimal lang na energy yung ginagamit niya. Ayan, naka 0 kilowatts tayo, pero tumatakbo tayo ng 6 kilometers, 5 kilometers per hour. So, ayan, talagang sobrang minimal lang. Ayan, talagang makakatipid ka sa EV, lalo na pagka city driving talaga, lalo na pagka traffic. So, ayun. Isa yon sa mga advantage ng EV talaga. Tapos, guys, yung warranty pala neto, yung battery lang is 8 years or 160,000 kilometers, whichever comes first. Tapos, yung warranty naman nung sasakyan is 6 years or 150,000 kilometers. So, mahaba pa rin yung warranty natin. About sa price ng battery, hindi ko pa sigurado kasi 8 years pa naman yun, napakahaba pa nun. Tapos lahat pa ng client natin is under warranty pa.
So sa 8 years na yon, malay natin bumaba na yung price niya. So hindi pa natin masabi. By that time, malay mo talagang mababa na and iba na rin talaga yung technology ng battery natin. So ayun, about sa pricing ng battery, hindi ko pa siya sigurado. Ayoko naman magbigay ng false information sa inyo. Yun lang naman. Ito nakakatuwa dito eh. Ayan, ito medyo masikip to. Pero dahil sa sobrang liit, pasok na pasok. Yun lang. Nakakatuwa lang. Ang liit na talaga. Napakadali talaga i-maneuver. Paulit-ulit na ako. Ano ba yan? Nakakatuwa kasi. Lakas din ng ilaw niya eh. Oh. Ayan. Ang laki ng sakop niya. Sobrang wide din hanggang gilid meron. Ayan. Layo na rin. Oh. Pero basta maganda, malakas yung ilaw. Lalo na kanina, sobrang dilim. Nung bandang doon papasok ako ng Calax, ang dilim. Ang lakas ng ilaw, ang laki ng sakop din. Kasi ang ganda rin ng projector niya. So guys, malapit na tayo sa office. BYD Manila Bay. So magiging flagship dealer to eh. Ayan siya. Ito yung dating Honda, Manila Bay. Ngayon, BYD na siya. Still under Ayala pa rin naman. So, dati ako dito. Ngayon, nagbabalik. The return of the comeback. So, guys, ito yung total na din-drive natin. So, park muna natin. Yan, nakapark na tayo. So, yung total na binyahe natin is 88 kilometers. Tapos, yung battery natin na natira is 56%. Yan. So, try natin siya. Ewan ko kung paano mag-compute nito para sa mga expert dyan. So, yung total mileage nga natin is 88. Try natin siyang i-off. Tingnan natin kung ano yung lalabas dito. Kasi alam ko lalabas yung mga previews na huling binyahe mo dito. So, ayan yung total. 4.3 kilowatts dun sa dinrive natin na 45.5 kilometers. So, ayan. So, 4.3 kilowatts, kung magkano yan, so yung sa amin kasi is 12 kilowatts. Mamaya kumpitin natin. Ito, ilalagay ko na lang yung presyo. Ayan. So, ganyang katipid yung BYD na Seagull natin. So, yun yung binyahe ko. Tapos, ito lang yung price. Sobrang tipid niya talaga. So, tignan nyo na lang kung sulit ba or hindi. Lalo na kung city driving lang naman. Huwag nyo naman kalimutang mag-like and subscribe sa channel ko. So, yun lang. Peace!